Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So wala na po tayong La Nina ayon sa Pag-asa. Pero bago natin talakayin yan, sagutin muna natin ang mga tanong na ito. Kasi may kinalaman yung sagot dito, or may kinalaman yung pagtatapos ng ating La Nina sa sagot dito. Magiging kasing init po ba? Well, yung tag-init ang nire-refer niya dito, tulad last year. Sir Alvin, magiging kasing init po ba noong 2024 ang 2025? So, sagutin natin yan. Yung 2024 ang pinaka mainit na taon natin sa ating kasaysayan. So, tinalo niyan yung 1998 na hottest year or hottest year recorded. So, average temperature po dyan, ha. Kasama po yan yung nighttime temperature at saka yung ating daytime temperature. Meron tayong average temperature noong 1998 na naglalaro sa 28.29 degrees Celsius. So, tinalo po yan ng 2024. So, ang 2024 na ang pinakamainit na taon sa ating kasaysayan o sa ating recorded history. Pero, konti lamang po, 0.05 degrees lang yung diferensya. So, halos tayo po ang 1998 at 2024. So, anong pinagkakaparehas nila? Parehas po silang El Nino year na tumapat sa panahon ng tag-init. Kaya nagkaroon po tayo ng matinding init ng panahon. So, yun po ay para sa ating klima, ha? Although may mga pag-ulan po tayo noong 2024 o mga malawakang pag-ulan tulad nga ng bagyong Karina at Habagat, sa pangkalahatan, ang buong taon po ng 2024 ay pinakamainit taon natin sa ating kasaysayan. Again, 0.05 lamang po yung difference niyan. Sa ngayon 2025, hindi natin nakikita na maging kasing init noong 2024 dahil nga meron tayong El Nino year last year. Ngayon po ay nasa neutral condition na tayo na wala na yung ating La Nina. Hindi po natin nakikita maging sing-init o mas mainit ang 2025 na tag-init kumpara last year na 2024. Pero again, magiging mainit pa rin po yung panahon natin dahil nga panahon ng tag-init. At medyo mahirap po i-compare yan, lalong-lalo na kapag wala po tayong maraming data. Kasi mararamdaman pa rin po natin ang matinding init ng panahon. Lalong-lalo na meron din tayong pagbabago ng klima o global warming o pag-init ng pandaigdigang temperature. So, mainit pa rin po ang panahon ng tag-init natin. Pero hindi natin inaasahan na matatalo niyan yung 2024 at 1998. So, paghandaan pa rin po natin yan, ang matinding init ng panahon. So, ano ba yung neutral conditions natin? ENSO po is El Nino Southern Oscillation. So, yan po yung ating climate pattern na tinatawag. Tatlo po yan. Sa ENSO o sa El Nino Southern Oscillation, meron tayong El Nino. Yun nga yung mainit na panahon or less yung ating mga pagulan. Yung La Nina nga naman is yung mas marami tayong nakukuha pagulan. So, sa pangkalahatan po yan, hindi po nalilimit. Siyempre, pag maulan, or well, pag tag-ulan, maulan pa rin at tag-init, mainit pa rin. Pero, on an average, pag meron tayong La Nina, mas marami tayong pag-ulan in a year or in a certain time frame. At ganun din po sa El Nino. Pero ngayon nga, tayo ay nasa neutral conditions na ayon sa Pag-asa. So, isa yan sa dahilan kung bakit hindi natin nakikita maging kasing init ng 2024 etong 2025. Pero again, mainit pa rin po yan. At based din dito sa ENSO probabilities ng Pag-asa, hindi po natin nakikitang mag-develop ang El Nino or La Nina in the next, within the next 3 months. Meron tayong slight na pagtaas ng chance ng La Nina sa kalagitnaan ng taon. Sa kalagitnaan ng taon. At pero konti lamang po yan. Halos nasa 40% lamang po yan. Pero possible pa naman yan magbago. So this is July, August, September. Yan. August, September, October, at September, October, November. So nasa 40% yung itataas ng probability ng La Nina. So medyo weak La Nina po yan. Pero mababa pa po yan for now. Pero subject to change yan within the next 3 months. Dahil ito po ay based sa mga computer models. So technically, sa ngayon ngay wala na po tayong La Nina at wala rin po tayong inaasahang pagbabalik ng El Nino in the next few months or
hanggang sa matapos ang taon. So ngayon nga, nasa neutral conditions tayo. At magiging mainit pa rin po yung ating tag-init. Based naman sa bagyo, since nasa neutral conditions tayo at base rin dito sa wala naman yan effect sa dami pa ng ating bagyo, ayon sa Pag-asa, 8 hanggang 14 na bagyo ang ating inaasahan for this year. At ngayong April, 0 to 1. At tumataas po yan habang pumapasok ang panahon ng habagat, nagiging 1 to 2. At pagpasok nga ng July, August, September, ito yung ating mga bagyuan season. This April, ito po yung ating climatological tracks o kadalasan dinadaanan ng bagyo kapag buwan nga ng April. So usually recurve pataas pa rin yung ating mga tracks. Pero may mga times din na sumasayad or nagla-landfall. Pero ngayon nga is mababa pa naman ang chance na magkaroon tayo ng bagyo. 0 to 1 at yung probability niyan ay mababa nga. And wala pa rin tayong nakikita ang posibleng mabuong bagyo in the next few weeks hanggang sa pumasok na yung Holy Week natin. So magpapatuloy po yung ating matinding init ng panahon hanggang sa susunod, lalong-lalo na sa darating na Holy Week. So yung mga magbabakasyon, mag-ready po tayo sa matinding init ng panahon. Lalong-lalo na po yung mga pupunta sa dagat at yung mga mamamanata or yung magproprosesyon yan. Mag-ready po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. So yun muna ang pagtalakay natin dito po sa ENSO neutral condition. So El Nino Southern Oscillation. Yan po yung ating climate pattern at tayo po ay nasa neutral conditions or nasa average na po yung ating sea surface temperature dyan po sa kalagitnaan ng Pasipiko o doon sa Nino 3.4 region. So wala pa tayong inaasahang La Nina or El Nino in the near future. Alright? Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.